Magandang araw po ulit mga kabayan. Ito po ulit si Mr. Fitz De Leon. Meron po tayong bagong video presentation. Sana po ay mas maintindihan ninyo ang concept ng V-Mobile business and sana po ay makatulong ito sa ating negosyo. Para sa mga kabayan kung bago pa lang sa ganitong business, gusto ko pong i-share sa inyo na tuturuan po namin kayo maging businessman and maging investor. Magkakaroon po tayo ng extra income sa ating mga kasalukuyang trabaho. Ito po yung ating glass of ideas. May i-share lang po kaming opportunity sa inyo. Pag puno po yan, syempre po, aapaw po yung tubig dyan. So, hiling ko lang po is i-empty muna natin yung ating baso para po yung i-share namin na idea ay ma-absorb nyo. And huling kahilingan lang po, buksan po natin yung ating isipan. Kasi po ang opportunity na i-share namin ay para po sa yung time and financial freedom. Maraming salamat po ulit. Ito po yung mga quick facts. Philippines is still the undisputed texting capital of the world. And there are 85 million cell phone users out of 93 million population. And 1.3 billion SMS are being sent daily. Pagpalagay po natin, cold cash dyan is around 600 million. 15 billion are being spent for prepaid load alone every month. And prepaid load is the #1 product consumed sa Pilipinas. Ang point ko lang po dito kabayan is, billion industry po ang telecom business sa Pilipinas. And technology has changed our lives, especially through communication. Hindi po tulad ng dati na ang tagal pong makipag-communicate sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon po ay instant na. Ang point ko po ulit dito kabayan, tayo mismo gumagastos ng malaki para makipag-communicate sa ating mga mahal sa buhay. Ang average Filipino po ay gumagastos ng 30 pesos a day sa kanyang prepaid load consumption. Multiply po natin yan ng 30 days, that is 900 a month. Then multiply po natin ng 12 months, so that is 10,800 a year po. It's safe to say na after 10 years, gagamit pa rin tayo ng cellphone. Mag-upgrade pa nga tayo ng cellphone natin eh. So after 10 years, that is 108,000 pesos. And an average Filipino family, meron pong 5 cellphone user. So that is 540,000 po after 10 years na 5 taong gumagamit ng cellphone. Ang point ko lang dito kabayan is, ang load po is one of your basic needs sa panahon ngayon. Ito po yung pinagagastusan natin. Tayo po consumer ay nagbabayad ng libo-libo sa mga providers, syempre po sa product and sa quality of service to communicate with our loved ones. Ngayon, presenting the facts na billion industry pala yung telco business sa Pilipinas, may naisip po si V-Mobile na opportunity and ino-offer niya po sa atin to ngayon as a consumer. Every time daw po nagagamitin natin yung cellphone natin, magkakaroon tayo ng discount and income. Siyempre, practically po, tayo mga Pilipino, mas gusto po natin yun. Meron tayong benefits using the same product and the same service po. Ngayon po ang tanong is, sino si V-Mobile and kaya ba ni V-Mobile na suportahan yung project niya na ganito? Okay, konting background lang po kay V-Mobile. Siya po ay na-establish noong April 29, 2008. And ang company po behind V-Mobile is Penta Capital. Ito po, Penta is 5, V, Roman numeral is 5 po. Si Penta Capital na-establish noong 1957. Leading independent investment house sa Pilipinas and expert sa project development, real estate, and mga infrastructure po. Meron po siyang license sa Bangko Sentral ng Pilipinas. And ito po mga kliyente ni Penta Capital. Ganito po yan. Pagpalagay natin, si Cebu Pacific, meron po siyang project and kailangan niya po ng isang eroplano. Pag hindi po kaya suportahan ng bangko, yung uutangin ni Cebu Pacific, si Penta Capital po ang magpapautang. Same po dito si San Miguel, pagpalagay nating magtatayo siya ng isang bagong planta, kung hindi kaya ng bangko magpautang, si Penta Capital po ang magfe-finance. Ito po yung MRT sa Maynila. Pag may project yung MRT bumili ng bagong tren, and again, si Penta Capital din po yung magfe-finance sa kanila, and the rest of the companies nakasali po dito. Right. Ang point ko lang po dito kabayan is sila nga po malalaking kumpanya nagtitiwala ka Penta Capital, tayo pa kaya as consumer.
pwede po nating pagkatiwalaan si Penta Capital. Company base po, company wise, stable po tayo. Okay? And then, kayang-kaya po ni V-Mobile suportahan ng project na to. The next question is, paano po natin to ma-avail na project? Paano po tayo makakakuha nitong benefits na to? Ang tanging gawin lang po natin is gamitin yung V-Mobile system. Meron po tayong dalawang option. Ito po yung first option natin, maging Tecno user. Okay? Gamit lang po yung isang cellphone nyo and isang SIM card or existing SIM card nyo po. I-activate po natin tong card na to sa gamit yung cellphone ngayon. Pag once activated, magkakaroon kayo ng isang load wallet, and that load wallet meron na pong access sa lahat ng prepaid products. Okay? Lahat po ng prepaid products, ibig sabihin po yung e-load, okay, yung prepaid scratch card, yung internet prepaid, lahat po ng prepaid. Kahit po yung sa mga cable prepaid, alright, yung cable TV, pwede po yun. Basta lahat po ng prepaid na available sa Pilipinas. Meron po kayong 8 to 11% savings on your own prepaid consumption. Kung kayo po yung gagamit ng produkto ng prepaid, may discount na po kayo automatic. And syempre, pag imbenta nyo po yung prepaid, pagpalagay natin may magpa-load sa inyo, eto po yung income nyo, 8 to 11% income. Alright? Yan po Tecno user, that is for 250 pesos, or tinatawag po natin dito sa Pilipinas na retailer po. Yan po yung price niya. Again, reminding nyo lang po kabayan, ang income nyo lang po dito is through e-loading, and yun lang po. Wala na po kayong other means of income. E-loading lang po talaga. Alright, second option is maging technopreneur po tayo, or kumbaga maging dealer po tayo. Okay? Ito po yung benefits, or ito po yung requirements. Use your own existing SIM and cellphone. Pareho lang po kung anong gamit nyo ngayon. And pag once na-register na po itong Technopreneur card sa cellphone nyo, mayroon na din po kayong isang load wallet, access to all prepaid products. 8 to 11% savings kung kayo yung gagamit ng prepaid product or income pag ibenta nyo. Okay? And ito po yung wala sa retailer. Ito po yung sa dealership. Meron tayong marketing plan. You have the opportunity to earn 65,000 in 7 months. Baseline lang po yun. Hindi ibig sabihin yung 65,000 7 months talaga. Pwede po yun in 3 months time or in 4 months time. Okay? Lahat po to na very risk-free investment na 3,988 po. Or let's say 4,000 pesos. Kasi po, business po to. Kailangan mag-invest. Okay? Very risk-free po kasi meron po siyang kasamang business kit na libre. Okay, meron kayong 20 price list, lahat ng products natin nakasulat dyan. Meron din po tayong 20 quick guides. Since technical po yung business natin, meron pong mga instructions kung paano gamitin. Alright? Meron tayong 2 tarpaulin, 3 regular smart SIM card, pwede nyo gamitin or pwede nyo po ibenta. And ito po yung return of investment nyo. Di ba po, ito po yung Technopreneur card na i-register sa cellphone nyo. And then, you will get the 20 Tecno user card or 20 retailer card worth 250. Again po, 250, multiply mo yan ng 20 cards, that is 5,000 pesos. So, yun po yung return of investment nyo. May income pa po kayong 1,000. And nakalagay yan sa lahat yan nakalagay sa bag, and automatic meron tayong 2 personal online inventory system. Lahat po ng ating transaction monitored po online. Ito pong website na to, dito po monitor lahat ng e-loading transaction nyo. And ito po na website, ito po is lahat ng transaction nyo sa marketing, monitor po dito. Marketing plan po natin. Kaya ito po pong isang benefit ng pagiging dealer. Meron po kayong tinatawag nating gross retail override. Okay? Ito po, pagpalagay natin, meron kayong isang Tecno user card na nakakaubos siya ng 500 daily load consumption. Meron kang, pagpalagay natin 2% ng 500, let's say 10 pesos. Automatic yun, income mo yun kasi ikaw yung dealer. Under mo yun sila as retailer.
pagpalagay natin meron kang 20 Tecno user na nakakaubos ng 500 daily. Assuming po na nakakaubos sila 500 pesos daily. If you're going to multiply that 10 pesos by 20, that is 200 pesos. Yun po yung automatic income mo kahit wala kang ginagawa. Alright, yun po yung isang benefits ng pagkuha ng dealership. Alright, how to replenish your load wallet? Syempre, ginagamit natin, mauubos yung load wallet natin. First is, punta lang po kayo sa mga V-Mobile office nationwide. Okay? Pag wala pong office, pwede po kayo mag-load wallet transfer from Technopreneur to Technopreneur or dealer to dealer. Or pwede din po, kunwari may retailer kayo na ubusan ng load, pwede po kayo na lang mag-transfer sa kanila. So, one of the responsibility ng dealer is to secure na may load wallet siya parate para sa Tecno user niya or retailer niya. Alright? Third is online conversion. Meron na po tayong income sa marketing natin and yung income na yung nag-reflect sa account natin online. Pagpalagay natin meron tayong 20,000 doon. Pwede natin yung i-convert para maging load wallet para ibenta ulit sa ating mga Tecno user. Okay, ito po last option natin. Pag wala na talagang option iba, pwede po tayo mag-cash deposit sa mga accredited banks. Union Bank, BPI, BDO, Metrobank. Alright? Meron po tayong bank account number ng V-Mobile sa mga bangkong to. Doon po tayo magde-deposit. Okay? Pagkatapos nating mag-deposit, bibigyan tayo ng teller ng resibo. And yung resibo po, yung information sa resibo, iti-text natin sa V-Mobile system para po ma-confirm na tayo ang nag-deposit ng pera. Okay, ito pong how telecommunication system works, traditional system. Na-check off ka, punta ka ng tindahan para magpa-load. Okay? Pagpalagay natin, 30 pesos ipapaload mo, 3 pesos mapupunta sa tindahan, 27 pesos po sa provider. Hindi na po natin kailangan yan.